Nagsisimula ang kwento sa taong 2025, ang unang intergalactic na pagbagsak ay sumalakay sa Earth at nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod at sinubukan ng sandatahang lakas na kontrolin ang pag-atake, ngunit agad na lumitaw ang isang hindi mapigilan na alon ng mga kaiju na nagsimulang sirain ang sangkatauhan. Para labanan ang banta, pinagsama ng sangkatauhan ang pinakamahusay na tauhan at teknolohiya mula sa bawat bansa at sa ganitong paraan, itinatag ang Anti-Kaiju Defense Force at ito ang RD. Subalit kahit na may kaunting tagumpay ang mga elite na puwersang ito, malaki pa rin ang pagkasira at nagpatuloy ang digmaan ng walang malinaw na katapusan, gayunpaman ay may lumitaw na isang tagapagligtas sa murang edad na nagbago ng lahat at makikilala natin siya sa lalong madaling panahon. Nagpalit ang eksena ngayon kung saan nasa isang paaralan sa lungsod, ang mga bata ay naglalaro bilang mga anti-kaiju agents ngunit sa kanilang lahat ay may isang batang tahimik lamang na pinagmamasdan ang iba at sa loob ng silid-aralan, ang parehong bata ay nagbabasa ng libro habang naririnig ang kanyang mga kaklase na gustong magpatuloy sa paglalaro bilang mga agent. Nang mapansin ng isa sa mga bata na nakikinig siya ay inaya siya nitong sumama sa kanila, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay natakot ang bata at tumakbo palabas ng silid at kalaunan. Nakita natin siyang papunta sa isang laboratorio. Sa entrada ay may isang robot na humihiling na igalang ang kanyang mga karapatan, sinasabi nito na walang dapat tumatapak sa kanyang karapatan kahit siya ay isang makina, ang robot na iyon ay isang prototype na autonomous bomb na tinatawag na Snowman. Tahimik na pinagmamasdan ng bata at ng mga siyentipiko ang lahat, pagkatapos ay dumating ang namamahala at nagtanong kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ng kanyang mga kasamahan ang sitwasyon. Samantala ay itinuro ng makina ang doktor at sinabing siya ang nag-uutos na pasabugan ang sarili laban sa mga kaiju. Ang doktor na nagngangalang Koji Kayabusame ay nagtanong kung hindi ba iyon isang makabagong ideya, dahil ang layunin nito ay magresulta sa zero human casualties at ibig sabihin na isang robot na kamikaze, dahil dito ay hindi sumang-ayon ang makina at binanggit na ayaw nitong mamatay. Nang marinig ito ng bata ay tumatak ito ng malalim sa kanyang isipan. Lumipas ang mga araw at isang umaga ay tumunog ang mga sirena sa lungsod bilang babala ng paglitaw ng isang kaiju at sa laboratorio, nakikinig si Snowman sa lahat ng ito. Dumating ang bata at lumapit habang nakatitig dito, samantala ay plano ng mga siyentipiko na subukan ang Snowman ngunit biglang may problemang iniulat at ang anak ng doktor ay nasa loob ng control cabin ng Snowman, pinapakalma sila ng doktor at sinabing ang cabin na iyon ay para lamang sa training. Kaya halos imposibleng patakbuhin. Bumalik tayo sa bata na ngayon ay nagbabasa ng manual at matapos itong basahin, pinapagana niya ang lahat at nagsimulang maglakad gamit ang robot at hindi pala ganoon kahirap itong kontrolin, maliban na lang kung isa kang henyo. Hiniling ni Snowman na huminto siya, pero sinabi ng bata na huwag itong mag-alala dahil sisiguraduhin niyang hindi ito kailangang mamatay at nang tuluyan siyang makalabas ng storage, pinapaandar niya ang mga ito at nagsimulang lumipad. Nabigla ang doktor at sumigaw na kung ang kanyang anak ba ay isang henyo, makalipas ang ilang sandali ay ibinalita sa balita na natalo ng bata ang kaiju at sa panayam sa ama ay sinabi nitong ang piloto ay ang kanyang anak, isang batang 9 na taong gulang lamang. Ipinakita ng mamamahayag ang balita kung saan tinatawag ang bata bilang tagapagligtas, tinanong siya kung magpapatuloy silang lumaban para sa sangkatauhan at sumagot si Koji ng oo. Pagkatapos ng lahat iyon ang dahilan kung bakit niya ito nilikha ang robot at hindi ang bata na malinaw na nagsisinungaling siya, dahil balak niyang gamitin ito bilang bomba. Bumalik tayo sa bida mula sa loob ng Snowman at ang batang si Tetsuo Yabusame at ito ang ating pangunahing karakter, ay kinakabahan habang pinagmamasdan ang lahat at sa paglipas ng mga taon, patuloy niyang pinrotektahan ang lungsod laban sa mga kaiju. Sa susunod na eksena ay mas matanda na siya at gumagamit na ng ibang robot habang nilalabanan ang mga kaiju. Sa loob ng mga taong iyon ay unti-unti niyang tinapos ang mga banta hanggang sa umabot sa huling laban na maaaring magdala ng kapayapaan sa sangkatauhan. Lumipas ang 10 taon at ngayon ay nasa intergalactic cruiser na Earth. Dito ay makikita si Tetsuo na nagbabasa ng libro tungkol sa kung paano magkaroon ng kaibigan, dahil sobrang mahiyain niya. Habang babasahin na niya ang unang hakbang, may natanggap siyang abiso na 40 minuto na lang bago ang huling laban at tinatawag siya para sumakay sa Snowman. Naiinis siya sa abalang ito kaso pumunta pa rin dahil siya ang tagapagligtas. Habang naglalakad ay kinikilala siya ng buong crew bilang kanilang tagapagligtas,
may isang crew member na nagsabing inayos niya ang snowman ng maayos at may isa pang nagbigay sa kanya ng tapik bilang suporta. Natigilan si Tetsuo at tila hindi alam ang sasabihin subalit sinabi niyang gagawin niya ang lahat sa laban na ito, kahit na mahiyain ang pagkakasabi niya. Tumalon siya papunta sa hatch at nagsuot ng espesyal na helmet at binuksan niya ang pinto at lumabas sa kalawakan. Agad niyang tinawag si Yukiya para papasukin siya at si Yukiya ang snowman na nakita natin noong bata pa siya, at ngayon ay mas malakas na. Tinanong siya nito kung muli na naman ba siyang umiwas sa pakikipag-ugnayan sa iba. Pinatahimik siya ni Tetsuo at hiniling na papasukin siya at pagkapasok ay pinagsisihan niya ang kanyang sinabi kanina sa crew. Naiintindihan niyang gusto lamang siyang suportahan ng mga ito, ngunit dahil sa kaba at kung ano-ano ang nasabi niya at tinawag pa ang sarili na isang pagkabigo, ipinaliwanag niya na nangyari ito dahil ginugol niya ang kanyang mga taon sa pakikipaglaban sa mga kaiju. Nag-aalala rin si Yukiya sa kanya at sinabihan siyang huwag pahirapan ang sarili at subukan pa ring magkaroon ng kaibigan. Subalit sumagot ang bida na hindi na kailangan dahil mayroon na siya si Yukiya kahit na 10 taon na niyang inulit ang parehong dahilan. Ipinahayag niya na hindi ito madali dahil ayon sa librong binabasa niya, kailangan niyang dumaan sa 777 na pagsubok para magkaroon ng tunay na kaibigan, ayon sa may akda na si Lonely Iwaki sa libro na sa kung paano ang isang kaiju ay magkaroon ng kaibigan. Sinabi ni Tetsuo na masyadong mataas ang pamantayan para sa kanya, kaso sinisi siya ni Yukiya sa pagsunod sa walang saysay na manyawal at bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kapitan na si Miss. Iginiit nito na malapit na silang makarating sa harap ng hukbo ng mga kaiju kaya't rerepasuhin nila ang misyon. Kapag nakipag-ugnayan sila sa mga kaiju ay lalayo si Tetsuo sa Earth, pupunta sila sa gitna ng hukbo para gamitin ang Infinity Laser na aatake sa loob ng 100 kilometro at wawasak sa buong hukbo ng mga kaiju. Ang pinakamahalagang bahagi ng planong ito ay kapag naabot nila ang launching point at dito na gagawin nina Yukiya at Tetsuo ang kanilang bahagi. Magsisimula silang lumaban para akitin ang kalaban at bawasan ang kanilang bilang at matapos itong ipaliwanag, sinabi ng kapitan na umaasa siya sa kanila at sumagot si Yukiya ng yes at si Tetsuo naman ay copy na ikinagulat ng mga navigator, dahil dito ay muling natatarante si Tetsuo dahil hindi siya nakasagot tulad ni Yukiya. Pinalakas siya ng loob ni Yukiya at sinasabing babalik silang magkasama na may panibagong tagumpay, dahil ngayon ay matutupad na rin ang kanyang pangarap at tinanong ni Tetsuo kung ang tinutukoy niya ay ang dekalidad na langis. Sumagot si Yukiya na hindi at may iba siyang ibig sabihin ngunit bago pa niya ito masabi ay napatingin siya sa malayo. Hindi maintindihan ni Tetsuo kung ano ang tinitingnan nito at hanggang sa makita nila ang daan-daang kaiju na paparating, bawat isa ay mas malaki kaysa sa isa at sa sandaling iyon ay sinimulan ng kapitan ang misyon. Sa kanyang panig ay sinabi ni Tetsuo kay Yukiya na gusto niyang maging isang mahalagang tao. Tinawag siya ni Miss para simulan ang misyon at iginiit ni Yukiya na papalapit na ang mga kaiju at itinaas ni Tetsuo ang kanyang ulo at nagsimulang lumaban. Inilunsad ang kanilang mga sasakyan mula sa barko at hinawakan niya ang kanyang Grand Sword. Ginamit ni Yukiya ang estilo ng 7 espada at umatake gamit ang teknik na Rainbow Root at sa isang iglap ay maraming kaiju ang naputol agad na ikinagulat ng buong crew. Sinabi ng kapitan na siguradong panalo na sila at sila na ang susunod na kikilos. Habang sinusubukan ng mga kaiju na malalampasan ang barrier, inutusan ng kapitan na ihanda ang Infinity Laser at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya ang isang sphere sa unahan at nang umabot ito sa limit, iniutos niyang magpaputok ngunit biglang nawala ang Infinity Laser. Nagulat ang mga tripulante at sinubukan na alamin ang dahilan at ipinagbigay alam sa kapitan na pumapalya ang laser system, at tulad ng inaasahan ay lumala pa ang sitwasyon at iminungkahi ng kapitan na i-restart ang sistema kaso hindi rin ito gumana. Dahil nasa panganib sila ay iniutos niya ang Plan B at magtiis sa pag-atake at makipag-ugnayan muli kina Tetsuo at Yukiya at bigla, habang naghahanda sila ay nag-collapse ang mga energy generator at naging ganap na vulnerable ang barko, hindi makapaniwala ang kapitan at sa sandaling iyon ay sinira ng isang kaiju ang control room at nilamon ang lahat. Sa kabilang banda handa na sina Tetsuo at Yukiya na lumaban, ngunit nakarinig sila ng isang pagsabog at nang lumingon sila ay nakita nilang unti-unting nasira ang buong barko at dahil dito, iginiit ni Yukiya na nabigo ang misyon at pinapakalma siya ni Tetsuo at binanggit na bumalik sila sa barko upang iligtas ang sinumang nakaligtas. Sinubukan ni Yukiya na pigilan siya at ipinaalam na delikado iyon,
Ngunit sinabi ni Techuo nang may kumpiyansa na hindi pa natatapos ang misyon kaya't hiniling niya ang tulong nito para lipulin ang lahat ng kaiju. Matapos ang ilang oras ng labanan ay nakapatay sila ng maraming kaiju. Ngunit patuloy pa ring dumarami ang mga ito at pagod na ang ating bida at si Yukiya ay bahagyang nasira na. Nakita ni Yukiya na wala ng silbi ang patuloy na pakikipaglaban kaya't sinabi niyang magpapasabog na siya. Tinanggap ito ni Techuo at binanggit na sa ganitong paraan ay maililigtas nila ang mundo. Habang unti-unting nilalamon si Yukiya ng mga kaiju ay nagreklamo ito dahil hindi siya kailanman nagkaroon ng kahit isang kaibigan, sinaway siya ni Techuo dahil binanggit pa niya iyon sa gitna ng kritikal na sandali, sinabi niyang wala na itong halaga basta't magkasama sila hanggang sa huli. Tinanong siya ni Yukiya kung sigurado siya at kung wala ba siyang pinagsisisihan, nag-iisip si Techuo at naalala kung gaano siya nahirapan makisalamuha at kung paano siya nagkulong sa sarili at sa kasalukuyan. Iginiit niya kay Yukiya na nasasanay na siya at hindi na ganoon kasakit makita ang ibang tao na may mga kaibigan. Pinasalamatan niya ito sa pananatili sa tabi niya sa lahat ng panahong iyon, tumingin si Yukiya sa kanya at naalala kung paano siya binigyan ni Techuo ng pangalan, kahit isa lamang siyang simpleng bomba noon at napansin ng bida ang katahimikan at nagtanong kung ano ang nangyayari. Biglang lumabas ang isang alert sa screen na lock ang controls at agad na naintindihan ni Techuo ang sitwasyon. Inamin ni Yukiya na siya ang may kasalanan na ninakaw niya si Techuo at sinamantala ang kabaitan nito, pinilit siyang gugulin ang huling 10 taon na walang normal na buhay at puro laban sa mga kaiju na kasama siya. Sinubukan ni Techuo na kontrolin ang snowman at ipinahayag na ayos lang sa kanya ang manatili kasama si Yukiya, kaya huwag na itong mag-alala at ibalik ang controls kaso huli na ang lahat at inactivate ni Yukiya ang escape capsule na ilulunsad sa loob ng 10 segundo. Natawa siya habang inaaalala ang sandaling niligtas siya ni Techuo at binigyan ng pagkakataong mabuhay, iginiit niyang hindi niya hahayaang mamatay ito at pagkatapos ay inilunsad ang capsule at umiyak si Techuo habang sumisigaw kay Yukiya. Bilang huling mensahe ay ipinahayag ni Yukiya ang kanyang tunay na pangarap at hindi langis ang gusto niya, kundi isang normal at masayang buhay kapag bumalik sila sa Earth at nais niyang magkaroon si Techuo ng maraming kaibigan at sa gitna ng pag-iyak. Sumagot si Techuo na magkakaroon siya ng 10 pero hindi 100 kaibigan, at nangakong magkakaroon siya ng mga kaibigan para kay Yukiya. Dahil dito ay natuwa ang robot at tuluyang sumabog kasama ang lahat ng kaiju at sa sandaling iyon, ang capsule ay na-cryogenize hanggang sa makalipas ang mahabang panahon at makarating sa destinasyon nito, nagising si Techuo at ipinahayag na nakabalik na siya sa Earth at ayon sa mapa siya ay nasa rehiyon ng Tokai sa Japan. Ang petsa ay 8 ng Agosto siya ay na-cryogenize sa loob ng 8 taon na ibig sabihin, 10 taon na ang lumipas mula nang umalis siya sa Earth at sa panahong iyon, ang isang batang estudyante ay magiging ganap na adult na isang malaking pagbabago ng henerasyon. Nagtanong si Techuo kung may gugustuhin bang maging kaibigan ang isang tulad niya, dahil maaaring tingnan siya bilang makakaluma at ang una niyang naisip na solusyon ay magkulong sa bahay at pag-aralan ang lahat para makasabay sa mga kabataan. Ngunit walang ipinakitang imahe ang system tungkol sa labas kaya't nagpa siya siyang lumabas, at sa kanyang sorpresa na isang malaking grupo ng tao ang naghihintay sa kanya, pinupuri siya bilang kanilang tagapagligtas at gustong maging kaibigan niya. Sa ganitong paraan ay tinupad ni Techuo ang pangako na ginawa niya kay Yukiya at hindi man lang sana dahil hindi pa siya lumalabas, kaya lumabas siya mula sa kapsul at ang kanyang nakita ay isang nagyayelong bansa o mas tamang sabihin, isang buong planeta na natakpan ng yelo na hindi na tinatawag na Earth kundi Snowball Earth.